Sobrang ganda ng laban, game winner ni Jamie Malonzo. Anyari sa debut game ni William Navarro sa Magnolia. Party crasher ang Barangay Ginebra. So eto na nga ang inaabangang laban this conference. Manila Clasico na naman nga para sa main event ngayong linggo. Kasalukuyan ngang number 1 sa standings itong Magnolia sa kanilang record na 7 wins at 1 talo lamang. Habang i-match needed win naman nga ito para sa Ginebra, kung saan tied nga sila sa 4th spot ng TNT at Rain or Shine. Looking forward din nga itong Gene Kings na makabounce back sa game na ito matapos ang kanilang masakit na pagkakatalo kontra sa Meralco Bolts. Pero hindi nga ito magiging madali sa Ginebra, kung saan ngayong game nga ay magde-debut ang bagong salta sa hotshots na si William Navarro. First quarter ay pahirapan nga makakuha ng field goal ang both teams dahil sa parehong intense na depensa ng dalawang kupunan sa early minutes. Under 9 minutes ay finally nagkaroon na din nga ng field goal sa game na ito na nagmula kay Peter Alfaro sa kanyang 4-point shot, pero agad naman ngang nakasagot sa kabila si RJ Abarientos ng isang 3-point shot para sa first field goal ng Barangay Ginebra. Dikdikan nga ang laban sa quarter na ito, kung saan madalas nga ang lead changes at deadlock. Parehong ang naging agresibo sa ilalim itong dalawang big man ng dalawang kupunan na sina Troy Rosario at Ian Sanggalang. Pinasok na din nga ng hot shots itong kanilang another big para sa kanyang debut game, suot ang Magnolia jersey na si William Navarro with under 4 minutes. Pero hindi nga siya nakapagtala ng puntos this quarter, pero nagkaroon naman nga siya ng magandang bounce pass papunta kay Lastimosa para sa kanyang 2-point layup. Hindi pa rin nga nagkakalayo ang score ng dalawang kupunan sa late minutes. Instant impact naman nga si Nards Pinto coming off the bench para sa Gene Kings na nagkaroon ng 2 straight field goal. Step up na din nga sa opensa ng hotshots ang kanilang backup big na si James Laput. Gandang hanap naman ni Scotty Thompson kay Japet Aguilar sa fast break for the one-handed throwdown, pero makakapagpabaon pa nga ng 2 puntos na kalamangan ng Magnolia after ng first frame sa score na 24-22. Second quarter ay nakuha na din nga ni William Navarro ang kanyang first point sa Magnolia sa kanyang basket sa ilalim. Palitan pa rin nga ng baskets ang dalawang kupunan sa early minutes. Bigla na din nga nagparamdam sa opensa ng Ginebra si Ben Adamos na nagkaroon ng 2 early field goals. Another 4-point shot para sa Magnolia. Ngayon naman nga ay nagmula kay Pauli, pero hindi nga nagtagal ay sinagot naman niya ni Japet Aguilar ng isang another slam dunk sa fast break. Wala pa rin nga nagko-control sa game na ito sa halfway mark, pero late in the quarter ay nagkaroon nga ng 10 tuturan ng Ginebra, kung saan patuloy nga pagpunto sa ilalim ni Troy Rosario. Kaya naman nagkaroon nga ng 5-point lead ang Gene Kings 44-39 halftime. Third quarter ay nagkaroon nga ng run ng Magnolia sa early minutes para mabawi ang kalamangan sa Barangay Ginebra. Naging agresibo nga dito offensively si Xavier Lucero na nagkaroon ng multiple field goals. Palitan na nga ulit ng baskets ng dalawang kupunan sa halfway mark, pero late in the quarter ay ang Magnolia naman nga nagkaroon ng big run sa pangungunan ni Mark Baroka na nagkaroon ng 5 straight points bago matapos ang quarter. Kaya naman lamang na nga ng 9 points ang Magnolia after ng third frame sa score na 68-59. Fourth quarter ay naging agresibo nga kagad sa opensa ang Barangay Ginebra para paunti-unting bawasan ang kanilang hinahabol na kalamangan. Tuluyan na nga nabawi ng Ginebra ang lamang entering the halfway mark. Naging back and forth na nga ulit ang opensa ng dalawang kupunan sa 6-minute mark. Under 2 minutes ay nagkaroon nga ng 6-point lead ang Barangay Ginebra matapos ang naging baseline layup ni Stephen Holt at naging 3-pointer ni Jamie Malonzo. Well, hindi na nga nagkaroon pa ng big shot ang Magnolia sa late seconds para makahabol sa game na ito, kaya sa huli nga ay panalo ang Barangay Ginebra.